Hinay man. Doon na. Og sa boxing pa to, salida sa boxing, mao pa to yung first bout, no? Warm up pa to. Karon, arita sa ikaduha na tong topic. Kining ikaduhang topic, maghisgot ni sa mga paagi sa yawa kung unsaon niya pagsulod sa kinabuhi sa tao. Maminaw tani, how the devils attack. Kini pagatukion sa atong pinanggang igsoon, Brother Sherwin Pakot. Atong sugaton sa masipang Tip. Oh, gatang-tang na rin mo, Tip. Oh. Ang tanga sabi, kay mo daw. Okay, mayong gabi yung tanan. Maklaro ba akong tingog diha sa likod? Ay, salamat. So, ang topic nga ilang gitahas nako, how the devils attack. So, sa Bisaya pa, unsaon na to pag ila, o unsa may mga atake sa yawa sa kinabuhi sa tao. So, maunay, angay na to nga sabton, angay na tong mahibawan, kay sumala sa 1 Pedro, Kapitulo 5:8. Busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leyon nga nagngulob nga nangitag tukbunon. Mutuo man ta or dili mao na gingon nga wa gyud tay kapilian. Sukad ta nga natawo niining kalibutana ug sukad ta gibunyagan nagatubang tag espirituhanong gubat. Mao na nga musugot tag sadi naatay kaaway. Mao na nga duha ra gyoy atong pilion. Duha ra ka gingharian ang angay natong pasakupan. Gingharian sa kahayag o gingharian sa kangitngit. Naa nato niana ang pagpili. Kay ang Dios gibuhat niya ang tao nga dunay kabubuton. Gitagan tagawas nung gitawag itong free will aron ta makadecide unsay atong angay buhaton. Nya dili pod ipamugos sa Ginoo ang iyang kining pagtuo nato niya kay ang pagtuo di ay kinahanglan pinasikad sa gawas nung pagpili, dili pinugos. So the devils attack to the different faculties of man through demonic openings. So ang yawa di ay makasulod siya sa kinabuhi sa tao kung ang tao magpultahan. Kitang mga tao, tungod kay kita binunyagan, anak ta sa Dios, dili unta ta sakop sa yawa, dili unta ta biktima sa yawa. Pero ang ato mismo nga sayop nga pagpili o sayop nga mga desisyon usahay maoy makaingon nga ang yawa maka-enter sa atong kinabuhi. Unsa man ning gitawag og demonic openings? Unsa man ni siya? Demonic openings are those events or condition in one's life that allow the devil or the evil one to have access to the soul of a human being. So kini ding demonic openings, mga pultahan sa yawa, mao kini ang mga panghitabo o kahimtang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi diin atong gitugutan ang yawa nga makabaton og katungod sa atong kalag. Mao na gitawag og demonic openings. So unsa man ni siya? Ang gingon diri ha, the devil has one and only one target when it attempts to tempt. Usaray tuyo sa yawa nganong gusto ta niyang tintalon, ngano iya ting gitintal? Unsa iyang tuyo? When it attempts to tempt, attack, harass, or oppress, or possess a person, and that is to get the soul to renounce God. Ang tumong og tuyo, nganong ang yawa mo tintal nato, nganong iyatang atakihon, ngayon iyatang harason, nganong iyatang pasakitan, o gani ang uban masaniban og yawa, kay ang tuyo niya, gusto niya nga ang usa ka kalag, imusalikway sa iyang Dios nga magbubuhat. Mao din na ang pinakadako nga kadaugan sa yawa
kung mamatay ang usa ka tawo nga walay paghinulsol sa sala. Mao na nga ang gugma sa atong Ginoo walay kinutuban gyud unta. Hinaot ato ning pahimuslan. Pagkatao nato gitukod ni Kristo ang sakramento sa bunyag. Kabantay ta, gikan sa atong pagkatao hangtod sa takna sa atong kamatayon ang Ginoo ning unong nato pinaagi sa mga sakramento. Ug hapit ta mamatay na ihilog. Kadaot pod nato kay ug nata sa danger of death o di ba kana tiguwang na ang ato kung pagtuos hilog para tiwas mamatay na jud ni kay nanay pare. Pag humaghilog namatay man epektibo ag hilog sa pare. Unsa kay nabuhi man wa tele na tarungag ampo sa pare. Wa man mamatay. Oh, mo ni pagtuo sa uban nga ang hilog para tiwas. So padayon ta. Paminaw mo, when a human person renounce God or expunge Him in their lives, then the human person becomes a sitting duck to the assault of the devil because the protection of God is rejected. Kung ang usa ka tawo mosalikway sa Dios, mamahimo siyang lingkuranan sa yawa. Mao na ang yawa sayon kayong moatake niya kay ang protection gikan sa Ginoo iya mang gisalikway. Mao nay kuan ana, matud pa ni Pope Leo XIII, when we remove God in our lives, the evil spirit will fill the vacuum, the empty space. Kung ato di ay nga isalikway o dili lang i-remove, kung dili nato i-priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Matod pa sa Carmelite spirituality nga sa atong kasingka sa atong kalag naay gitawag og vacare deo, unsa man ni a space for God. Ug kana nga luna nga para sa Ginoo kinahanglan ato nang patubuon pinaagi sa atong pakigsuod niya. Kung kini nga luna para sa Dios, ma-empty siya kay atong gisalikway ang Dios kay ang atong paningkamot nga material maksimal ug ang atong paningkamot nga espiritual minimal. Anang dapita ang yawa maoy mupuyo sa maong vacuum, maong empty space. Daghang mga tao wa manglupig, kugihan mo trabaho, pero tapuan man mo simba, way mga kasal, gi-reject nila ang Ginoo. Unya atakihon na sa yawa, kinsay pasanginlan og magkalisod-lisod ang Ginoo. Wa nato makita nga kini atong sobrang pagpaningkamot para nining kinabuhia pagsalikway na di ay na sa Dios. Mauna sa atong panahon karon ming increase ang mga tao nga nayawaan. Ug wa ko makaapil aning exorcism ministry sa among diocese. Dili ko makakita unsa di ay kadaghan sa mga tao nga giatake sa yawa. Gani ako nagsugod ang akong pag-apil ani nga ministry sa dihang nasinati nako nga ang yawa miharas sa akong tibuok pamilya. Tungod kay nakasinati ko sa gugma sa Ginoo, sa panabang sa Ginoo, kini nga kasinatian gipaambit nako sa uban pinagi sa pag-apil sa team. So mao na ikuan na. So arita ang yawa di ay, matud pa, if we don't know how to fight, we become a victims of the devil. Kung wa di ta kaybaw nga natay kaaway, wa ta kaybaw nga giatake na deta sa kaaway, mahog ta nga biktima. So dunay duha ka rason nganong ang yawa ang iyang atake sa tao is lipot or kanang tago. Reasons why the devil remain hidden. Nganong ang yawa, pilion man niya nga magtago. Number 1, kung ang tao wala masayod nga giatake siya sa yawa, person blames God. Dili na gyud maihap ang mga tao nga anong na-encounter. Brad, nganong ngingani man ko, Brad, ako'y nag-donate og tiles anang among parokya, Brad. Ako'y gapa-aircon ana, Brad. Pero nganong naingon ani man ko, nganong gitagaan man kog sakit sa Ginoo. See? Nganong gitagaan kog sakit sa Ginoo. Tan-awan ning kubal sa akong tuhod, Brad. Baga na ni kayo og lumuhod umampo, pero bungol ang Ginoo. Mao ni kasagaran.
Atong basulon ang Ginoo kung magkalitsi-litsi, magkamalas-malas na atong kinabuhi. Pero kita di ay ang nakaingon. Ang yawa, mao na yang teknik. Basta wa ganita kaibaw nga giatake, under attack ta, atong i-blame ang Ginoo. Ikaduha, kung ang tao wa kaibaw nga under attack ta sa yawa, person is unaware that they are under attack. Wa ka kaibaw. Mamatay na lang ta. Kaya unaware man ta, wala ta kahibaw unsa-unsay mga hinagiban nga atong gamiton. Mao na ang mahitabo, nauntay daghang mga sacramentals, nauntay mga kahimanan pagpalaya sa yawa, wa na to magamit, muratag arme, muratag pulis nga ga-equip kayo sa daghang mga armas, pero wa gamita kay wa kahibaw unsaon paggamit. Unsa may tawag ninyo anang military nga daghan kayo nindot kay armas, high power, pero wa kahibaw kung saon pagpabuto. Katawan ras kontra. Ingon ana tang mga Katoliko, mga binunyagan, mga nakumpirmahan, tigsimba kara Domingo, pero butata sa kamatuoran, unsaon nato pagpalayas ang atong kaaway. Mao nay kuan ana, mao nay rason. Karon, ang ordinary attack of the devil is kining gitawag og temptation. Ang ordinaryong atake sa yawa kitang tanan nakasinati kining tentasyon. Tintalon ta sa yawa kay aron ta makasala. Ug dili lang kay makasala ta, gusto sa yawa nga kining sala nga atong gihimo magbalik-balik. Ug ang sala nga gabalik-balik mamahimong bisyo. Ug kining bisyo, once gani nga maulipon ta sa bisyo, ang tawag ana slavery. Mahimo tang ulipon sa yawa. Tanawar ha, gamiton sa yawa ang way buot o way ordinaryong butang aron ta mahimong ulipon sa way buot nga butang. Usa example, naay daghang mga sugarol kining gitawag na tog hantak kanang tulo ka sinsilyo. Kanang hantak naanay kanang sinsilyo naanay buot wa. Di ba wa? Pero daghang mga tao nga saktog buot pero naulipon sa tulo ka sinsilyo nga way buot. Tanawara, nahimot ang slave, nahimot ang ulipon sa mga butang nga way buot. Mao nang ang resulta, utro putang wa nay buot. Kanang manok, di ba? Ang sunoy na anay buot. Pero unsay nahitabo? Ag hinuktan, gipainom og Yakult, givitamins, ag mga ag-asawa, ang mga anak, gatimpla, ag mga anak in taon tungod sa kagutom, hala gatimpla na ra mag-magic sarap, gikutaw, giinom, kay nagtuog Diyos. Kay ang amahan na ulipon sa manok nga way buot. Sorry ha, manukdok yun ko, sugo bang wa niyo tumanang kabubuton sa Ginoo? Bitaw, maunay ko na karon, arita mo focus kining mga occult practices. Kasagaran nato, Katoliko ta, pero ang atong panghuna-huna, pagano. Gani, kinadaghanan mig mga kaso, mga madre ng uban, na poses, na yawaan, na ay mga seminarista, giatake sa yawa, na ay mga liminister, mga choir, mga katikista, nga gayampungad lang ng naong sa simbahan, up na muipon sa pare, pero nganong nayawaan. Ato nang i-explain yun, ngano? Tungod kay bisan tuod Katoliko ta, pero wala pa nato gisalikway sa hingpit ang mga pagano nga panghuna-huna o mga buhat. Pila ka minister na ihabak. Pila ka mga workers sa simbahan nagsuot na nang gitawag mga quantum necklace, kanang gitawag itog mga lucky charms, mga piyaw o pikchaw, unsa pa nang mga pungsoy, mga lucky charms and amulet. Pila ka Katoliko nga tungod kay nasakit, tuaga pa pranic healing, energy healing, theta healing. Pila ka Katoliko ga patayhop-tayhop, kay gikurikong mo nang gipatayhupan tong ijang kurikong. Di ba? Ug masakit ta duharay angay natong duolon, doktor og pare.
Wa joy mabasa sa Biblia nga duol mog albularyo. Wa jod. Usay gingon ang yawa tungod kay ang tao gamiton sa yawa ang 5 senses. Ang atong senses gamiton na niya kay weak man ang tao, gamiton niya ang atong senses aron ta mahagbong sa sala nga gitawag og occultismo. Ang yawa tintalon ta niya nining musunod. Kung ang tao kaning grieving, kining barang nagbangutan kay namatay baron isang mahal sa kinabuhi, ang yawa mo tintal niya duol og espiritista o medium kay atong tawgon ang espiritu sa imong bana kung saa siya karon aron ka makonsol. Mudakop og espiritista, lula, ganong mingon po tong medium nga gisudlan sa imong lula. Ay lula kuno pro demonyo da ito. Nganong imo man kung gipabalik sa kalibutan apo. Lula maluoy ka lula kinsa man imong gibinlan sa balay ning consult o medium o espiritista, di ba? Temptation na primero kagat ka ana katong mga masakiton, the sick. Kung masakit ta, labi na gyud og wa tay kwarta, kay di ta ka-afford aning in English ipabinisaya. Tuata sa mga albularyong kusog manutho nga bisag kagalkal na ng ubo, hala patutho giapon. Gitintal ta katungod sa sakit, gigamit ang sakit. Katong mga tao pod nga nabalaka kay madato ba kaha ko, unsa kayong ikabayad aning ahong mga utang, murag na problema ka sa kwarta, they anxious, mao nang moduol tag mga fortune teller, mga card reader, magpahimad. Madato ba ko, mare tagnaa kuno mare og maminjo pabakog apam, ambisyosa sad apam. Di ba? Nga na, sunod, katong mga tao nga feeling victimized, feeling victim, gidaog-daog, giilugag yuta, giilugag bana, tintalon na sa yawa, ipabarang. Aron mudako ng itlog, murag buungon, aron maglakaw ang imong bana nga murag lato-lato. Di ba? Unya katong mga magulanon, kay waining angay, walang nagmamahal sa buhay, muduol og mga sorcerer kay aron mo palit og lumay. Di ba? Mga tawa ta kay makarelate man ta. Arita, basahon nato ang pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Matod sa Deuteronomio 18:10-11. Ang giingon dere, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo. Daghang tag patuo-tuo, di maligo og nay mamatay. Di manilhig og nay mamatay kay masilhig kuno tanan namuzo sa bay. Patuo-tuo. Ug magdamgo og has na ako noy nagluib niya. Ug magdamgo og natangtang ang iyang tango na ako noy mamatay sakop sa pamilya. Pero ug magdamgo og tae, lipay kayong kanahan. Ngano man kwarta man kuno ning tae. Hala kamong mga tuo-tuohon, inig-uli sa inzo, ayaw na mo kalibang lukduha daan ng inyong tae. Nganong maghuwat pa man mugdamgo, kwarta man kana. Sunod, ayaw kamo pag dangop sa mga diwata, maghalad-halad og pagkaon anang mga basakan, atong dagat, mga umahan, kay ihalad sa mga engkanto. Mga mananag-an, tagna-tagna, mga salamangkero, umudangop kamo sa mga tigsangpit sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Mao din na ang grasya ug panalangin sa Ginoo dili mo tuhop, ang proteksyon sa Ginoo dili mo tuhop sa tong kinabuhi kay kawaton man na sa yawa nga atong gisangpit. Unya karon ug malumos na ta sa problema, pasanginlan dayon natong Ginoo, mamuyboy na ta, ako'y gapatayl sa simbahan, ako'y tigpakaon ana among pare. Oh. Mao na mga linya sa mga taong pertig yung pagkailaras yawa. Arita, ang yawa mo tintal nato. Unya kita, ang temptation is not a sin.
Temptation is an invitation to commit sin. Mo manan to ha? Ug gitintal dayta wa pata makasala. Ana rata makasala kung kini nga tentasyon muuyon ta. Kung gitintal ka, puol naman yung asawa, oy, puol mo bidli na kayo, wala tagakaog inunon. Ngita na po kog humba. Kung kana nga temptation, kung dili na nimo patuyangan, dili na nimo tagdon, di ta makasala. Kay gi-invite raman ta. Kung gi-invite kag kaon, wa ka mo kaon, di ka mabusog. Mo na ang yawa, ang mahitabo di ay ang temptation butangan sa yawa og image ang atong imagination. No, atong gamiton atong senses. Atong pananaw, pandungog, panimhot, atong paghikap nato, ang atong panglasa, ana dapita moagi ang temptation. Kung giunsa nato pag-respond sa atong senses, mo-affect na siya sa atong imagination o sa atong emotion. Once gani nga maapektuhan na atong imagination o emotion, ato na sa atong salabutan, magbalik-balik na dito, mga negative na itong unahuna, hangtod nga ang atong kabubuton maparalyze, mao na nga daghan na kay tag mga addiction, dali ra kaayo tang mahagbong sa mga tentasyon, huyang na tanga pagkatao. Tanawa, nagsugod ang atake sa lower faculty, kining atong senses. Hangtod nga moabot siya sa atong salabutan o kabubuton. By dwelling on the image presented by temptation, the demons are able to. Ano ha? Once gani nga atong pasagdan, kini nga imahen sa atong imagination, kini nga tentasyon, ato ning papuyon sa atong kasing-kasing. Ang mahitabo na to, ang yawa, himuon taniya, number 1, confused on what is good. Malibog na tag-unsay tinuod. Maglibog na tag-unsay maayo. Mao bitaw na nga tungod kay nailad ta sa yawa nga okay ning divorce, mao nga daghang mga Katoliko pero yes sa divorce, na confused na sila unsay tinuod, unsay maayo, under attack na sila. Klaro na demonic obsession ang term na. Sunod, create spiritual blindness. Unsa man ang spiritual blindness? Bisag unsaon kag pasabot, di makasabot. Bisag nakakita, murag wa kakita. Bisag nakadungog, pero murag wa makadungog. Daghan na mig mga tao nga na-encounter, giingnan na mo, ayaw nakabalik og albularyo. Ayaw nakabalik og patambal og mga meriko, mga albularyo. Unsay nahitabo, gikan sa among opisina, pag-uli sa ila ning hapit sa ilang silingang mananayhop, gapatayhop. Namatay pabitaw, gamahay ag tagtungod. Brad, maadyo pay naminaw, mininjo brad. Mirise. Ang mercy, ang ihatag sa Ginoo diha sa exorcism and deliverance, mercy. Pero kung mobalik kag albularyo, merese. Mao na ihatag siyawa. Sunod, produce fear. Tintalon ta sa yawa, gibarang jud tingali ko mo daghang di na ko makatog, gibarang jud tingali ko sa akong silingan, mao na nga tumanon jud na tong paliton tong tag 10,000 nga habak kay hadlok na jud kung mamatay ko. Kanang nang gisuot og habak, mga bala nga di mo buto, tungod na sa fear, mahadlok ta. Nganong naatay mga lucky charms, nganong magpadugo ta, kay mahadlok ta. Sa yawa, mahadlok tang mawadan, maunang karabuan, i-renew ni mo ng lumay para sa imong asawa, kay aron ka, mahadlok man kag buwagan. Fear. Sunod, disturb our peace. Maapektuhan ang atong kalinaw sa huna-huna. Basta gani under attack na tawa na tay kalinaw. Sige ra tag complain, animal baning uwana, ganing init na pod. Wa na tay kalinaw. Sige ra tag complain. Unsa, hipokrito kayo ba kay inig kanta sa amahan namo, magdupa-dupa, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, inig uli, inig atubang sa samin, hagua ba ning bag-o ba ning gitina, naputi na pod. Sige reklamo anang ijang panit kuno nga wa maputi, mao na nga pila na kaglutatayon na gasto, wa kuno gihapon na
na isang kunot kunong nangunot na. Sige reklamo. Disturb kaayo ta tungod kay naulipon naman ta sa mga material nga butang. Hawa, ma-disturb ta. Sunod, bring torment and inner turmoil. So naratay mga sakit-sakit, kanang gitawag demonic oppression. Gubot ang atong pamilya. Sige tag paningkamot pero mura tag nagsaud og sudlan tubig sa sudlanan nga buslot. Ganegosyo ka tungod lagi kay tuo-tuohon daghang mga pungsoy na ay mga magpadugo sa kanang pag-construct sa balay gapadugo ang nahitabo ana hantod nga negosyo gikan sa unang tuig pag negosyo taman 7 years na gitawag nga tog year of prosperity. Di ba daghang mga negosyante nga tuo-tuohon daghang mga iring nga gangana-ngana na mga pungsoy daghan kayo mga Chinese nga mga design diha, mga sigils, mga signs and symbols gibutang sa balay kay pangpa-attract og swerte. Sud sa 7 ka tuig muasinso na sila. But after 7 years na ay gitawag og year of retribution. Maningil ang yawa sa kalit lang mahagsa ang tanan nimong gipaning kamutan. Ano may tabo? Kinsa ito pasanginlan? Ginoo. Tigsimba man ko Lord, ning donate man ko Lord, ana. Mao na may tabo. Karon ari ta. Unsa may mga timailhan ngang yawa nga attack nato. Kining extraordinary demonic attack. Once gani nga ang tao under extraordinary demonic attack, atakiyon sa yawa ang iyang 5 senses. Ari ta sa eyes. Ang tao makakita og mga frightening and blasphemous apparition. Daghan na nagmakita nga mga makalilisang o makahadlok nga butang. Bisan og haligi ra na pero na siya nakita nga na kunoy sungayan na sa haligi. Mo na magkurog na mo bitaw mga ginikanan kanang inyong mga gagmayng bata nga wa pay buot na gani na makita na ay mumo na ay tao ayaw ninyo kasabi. Dad-ana ninyo sa pare ipa-close ang third eye ana. So ngano man nga na may mga bata nga open ang third eye, ginikanan ra po'y nakaingon. Kay ngano man, una, kining gitawag og consecration. Kay di man makaanak, kay nalubag kunog matres, gipahilot atong mga manghihilot nga motayhop, gihimulsuhan. Uy, ang imong matres kay kanang galubag, gihimulsuhan ra. Lupig pa'y ultrasound, no tong gihilot, pagkapila ka buwan nabuntis. Na-consecrate ang imong matres sa panuway. Moto ang bata, pagkatao sa bata, daghan kayog mga ritual nga gihimo, ning palit kag kamandyan atong merkado, gapapuot-puot ka to maalasay sa hapon, di kuno moduol ng engkanto. Unsa gipulsirasan imong puwa, unsa pag birthday sa bata, ang nahitabo, ihaw kag manok, ag dugo sa manok, gikuros nimo anang agtang. Unya karon imong bata sa nadako-dako na manay mumo, imong gikasab-an, nganong imo man ay kasab-an, ikaw may nakaingon ana. Hilom ha, napasmura ka. Mao na nga ang mahitabo, di na sila mosulti kay mahadlok silang tawgog na buang. Mao na inig ka ulitaw ana, inig kadaga ana, possess kay wa man ma-close ang third eye, sukad pagkabata. Lain pa kining gaduwa og spirit of the glass. Daghang mga batanon magduwag spirit of the glass, spirit of the coin. O kining mga batanon nga na-addict sa ML, sige duwag Mobile Legend dito sa among opisina, dili na gyud maihap ang mga batanon nga nayawaan tungod aning Mobile Legend. Dunay tulo ka sign nga ang yawa nakasulod na sa imong bata. Number 1, mautro ang batasan. Mukalit ra gani kautro ng batasan ana di na kakasabot, di na mo-obey sa imong authority. Matinga na ka, ngano man ning ahong anak sa man ni kaliwat, ning liwat man ning nawong na ho ane, aho mang nawong ning giliwatan ane, pero ang batasan tuwa man sa silingan. So, mao na siya kay nayawaan. Sunod ana, mautro ang batasan, ma-open ang iyang third eye, sensitive na siya sa mga espiritu ug ma-possess. Mao na siya ikuan ana. O di ba? Kini daing mga tao nga nangandoy nga ma-open ang third eye, peligro na siya. Mao na siya, eyes, tunod, ears. Makadungog ang tao, suicidal and blasphemous voices. Desperation
or mocking voices. So nanay muhunghong niya paghikog. Dito sa office usa ka asawa, patya imong bata, patya imong bana, patya imong mga anak paghikog inig human. Human sa deliverance nahanaw ang tanang negative voice. Katong mga kanang blasphemous voice. Sunod, touch, ang sense of touch, daghang mga tao nga na under attack, pag mata nila, naa na sila'y mga kinaurasan, naay mga bunog, na sila'y mga chikinini, kay naining rape nila sa damgo, pag mata nila, murag na tinuod ang ilang damgo. O dili bakaha, na sila'y mga sakit nga gibate, kasagaran aning mga under attack, labad kayo ang ulo, nga murag mabuak, walay finding sa doktor, mudagan sa iyang tangkugo, musakit ang iyang tiyan, walay finding sa doktor, kana siya under attack. Sunod, smell, makabaho ang tao, foul odor like sulfur, kanunay ka makabaho og murag pulbura, bahong asupre, inigsod nimo sa usa ka balay nga mga karaang balay, makaraang building, makatimaho kag bahong patay sa bagtok, bahong tae sa baboy, pero ikaw ray nakabaho. Sunod, kining taste, loss of appetite, mawad-ag ganag kaon. Nay mga tao basta under attack na sila, kalit ra nang di na ganahan mo kaon sa normal nga pagkaon ug nana sila'y abnormal food cravings. Ganahan na nang mukilaw og hilaw nga karne nga gadugo. Mao nay mga signs ana. Sunod, once gani nga ang atong five senses maparalyze na, ang atong emotion maapektuhan, intense depression, grabe nga kaguol, o di ba kani, grabe na ta kayo masuko, o grabe na ta kahadlukan. Kana siya, unya, dryness in prayer, di na taganahan mo simba, di na taganahan magampo. Unsa aversion towards the sacred, dili na taganahan og mga butang nga balaan. Sunguton na ta magtanaw og pare. Sunguton na ta makakita sa crucifix. Mo na mga sign. Sunod, ang atong imagination, diha sa atong imagination, magbalik-balik ng mga sexual and blasphemous images. Bisag gaampo ka, atubangan sa altar, musod sa imong hunahuna, tong mga bae nga naghubo. Mga bastos, mga laway nga huna-huna. Mga demonic images, kanunay nimong ma-imagine ng makakita kag mga sungayan, na mga pako, unsa pa nang makuan diha. Unya, sa ang atong memory, panumduman, ma-attack usab, obsessive remembrance of past hurts. Kanunay magbalik-balik sa atong panumduman ang mga sakit nga kagahapon. Maong di ta kapasaylo. Kanunay magbalik-balik sa atong panumduman ang atong mga past sins. Bisag ning kumpisal na ka, feel nimo wa ka pasaylua sa Ginoo. Naulipon ka na, driven by guilt. Kana siya, isa na siya. Unya karon ang atong intellect nanay matawag og intrusive negative thought. Daghang na mga negatibong hunahuna musod sa atong salabutan nga dili na nato makontrol. Unya, sudden doubts of faith, kalit lang tang magduha-duha na sa atong pagtuo. Tinuod ka nay Ginoo? Naa kay Ginoo? Kasagaran ni mahitabo sa mga seminaryan. Kining mga mo ni among itambag yun, once gani nga maglabi na ning nag-bright ka nga pagkatao, nagtuon ka sa atong pagtuo, angay yun nato. Once gani nga bright ang usa ka tawo, angay yun siya nga magampo og labaw pa. Kaya ang usa ka tawo nga bright, nga magsalig na siyang ka-bright og di na siya magampo sa Ginoo, tamnan sa yawa og pagduha-duha ang iyang salabutan. Ug kining maong pagduha-duha makaguba sa pagtuo sa ubang tao. Kaya ang iyang pagduha-duha, iya namang questionon, daghan na siya mga idea nga supak sa tong pagtuo nga makaangin sa uban pagpakasala. Sunod, kung ang atong salabutan negative na, ang atong kabubuton makasinati na mga strong temptation, di na takapiog sa temptation ug mulid na siya sa addiction. Unsa may mga common addiction sa tao sa atong panahon karon? Ang common addiction na to, kining addiction of comfort. Gusto tag komportable kanunay. Mao na nga sa una magpadakag suwat pila pa na kabuwan usa mo abot ng imong suwat. Pero karon sa puto na ning mga tao ug di ma-send ang gi-text, ang gi-chat. Mo di ba nga na? Gusto tag komportable. Pila na ka tawo gahikog tungod sa charger, gahikog tungod kay ning loading ag wifi.
addiction of comfort. Unsa mo atake ang yawa sa atong health, tagaan tag mga sakit nga dili madiagnose sa doktor. Kining mga tao nga bisag unsaog katog, bisag unsaog kaon, bisag unsaog pahuway pero always tired. Unsa normal na. Tinga ang doktor kanong kapoy mga kanunay nga amoy igong rason or mga unusual kaning mga unusual na nga mga sickness, mga sakit nga dili common. Unya na natay mga sleep disturbance. Kini mga succubus and incubus attack. Sa atong pagkatog naay mo rape nato, naay mo tuok nato, naay mo haras sa atong pagkatulog. Mga sleep paralysis. Then ang atong trabaho, atakihon sa yawa, mawad-an kag trabaho, ang imong negosyo, mabankrupt imong negosyo, ug niya po'y matang sa atake sa yawa, nga murag di gikan sa yawa. Usahay, himuon sa yawa nga ang imong trabaho, kuan ka ba, kanang moasinso ka sa imong trabaho, kanang ma-promote ka. Paspas ang imong promotion, paspas ang imong income, mura kag masilaw ka sa kwarta sa kondisyon nga maguba ang imong relasyon sa Ginoo ug sa imong pamilya. Kung ang imong trabaho gani karon, maoy nakaingon nga nalayo na ka sa imong asawa ug mga anak, nalayo na ka sa imong pamilya, kana siya demonic attack na siya. Kung ang imong trabaho karon maoy nakaingon nga di na ka makasimba kara Domingo, demonic attack na siya. Dili na nato priority ang Ginoo. So mao na gitawag og idolatry. Unsa din ang idolatry? The making of a creature a greater good, a priority over one's relationship with the Creator. Atong gihatagan og mas gibugaton, mas importante o dakog bili ang mga binuhat kaysa magbubuhat. Idolatry. Diyos. Ano na siya? Sunod, relationship. Gubon sa yawa ang atong pamilya. Sudlay rin nakaingon, gabungol na ang magtiayon. Sudlay. Ngayon, anong imong gibanos niyong sudlay, kaspahon kang buanga ka. Oh. Gamay ra kayong rason, magubot ang pamilya. Kining mga igsuon, managsuon nga nagkalimtanay, ug igsuon tungod sa yuta, tungod sa kabilin, under attack na. Sunod, ang daily life, kanunay kang bisag asa ka manarbaho, kasunod-sunod ang kagubot, bisag wa ka manghilabot, na mga tao manghilabot nimo. Bago pa ka na-crash na pod. Bago pa ka na ospital na pod. Kining gasunod-sunod nga mga dimala sa kinabuhi, kana siya gitawag nag-demonic oppression. So unsaon man ni nato pag-conquer? Simple ra kayo. Ang tanan nato nga mga pagtulunan o mga buhat nga wa mahisubay sa kabubuton sa Ginoo, atong magrepenta, hinulsulan, atong i-renounce, isalikway na tanang mga butanga, ug atong i-remove na sa atong kinabuhi. Tanang mga butang nga dili iya sa Dios. Once gani nga ang Ginoo nay maghari sa atong kinabuhi, unsay giingon diha sa Mateo kapitulo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangitao na to una, paharion na to una ang Dios. Kay kung maghari na day nato ang Ginoo, wala na tay manong mangayo pamangka. Nganong mangayo pamantag mga butang kung naa na nato ang Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang butang. Ang sekreto ra gyud palambuon nato ang relasyon sa Ginoo. Unsa may first step sa atong pagduol sa Ginoo? Aron ta ganahan mo simba, ganahan to mo kumpisal, mao ang pagampo. Kay ang pagampo di ay, kini pagampo makatabang ni. What is prayer? Prayer is an elevation of our heart and mind to God. Ang pagampo, pagtuboy sa atong kasing-kasing ug unahuna ngadto sa Ginoo. Pero daghang ning simba wa gaampo. Kaya ang kasing-kasing o gunahuna na napunting sa pare, gwapuha po ning paria, maunang magbilangkad-bilangkad at tubangan sa pare, mga bigaon. Garosaryo, pero waga ampo. Pagtanaw niya isang bana, kay gahagok man, natug man, maghimaya ka Maria, unja, radyo kang buanga ka. Prayer is an elevation of our heart and mind to God.
Ang pagampo di ay ang atong kasing-kasing ug unahuna na punting sa Ginoo dili sa mga butang nganong nakahibaw man kag kinsay way himasa anang imong tapad pagsimba kay sige kag lingi-lingi. Wa ka mo simba, ga supervise ra ka kinsay way himasa, kinsay bulingog kuko. Di ba? Lalain pa, kini dieng prayer once nga ma-elevate ang atong kasing-kasing ug unahuna punting sa Ginoo ang pagampo mamahimong encounter with God. Masinati nato ang presensya sa Ginoo diha sa pagampo. Ug kini nga kasinatian sa presensya sa Dios mao ni makapausab sa atong kinabuhi. Mao na nga way kapuslanan ng pag-apil sa mga kapunungan. Pag-apil sa daghang mga devotion, kung kana nga devotion wala makapausab sa atong kinabuhi. Di ba? Mao din na nga daghan kayong mga nangaraan na laman ani panerbisyo sa simbahan, imbes kay na ni guwang na mauntay number 1 balaan, mao man oy number 1 kusog mangdaot og pare. Mao na kay ang pagampo wa mo lead sa transformational experience. So mao to mga igsoon ang first step prayer. Ula sunod ana confession, adoration, rosary, Eucharist, then the proper use of sacramentals. Mao na atong weapon ato nang gamiton. Unya murag taas naman to nga hong na explain ya lain na pug tinan-awan ning uban nga excited na talin sila ni Father Darwin. Si Father Darwin ay bahalang mupuno og unsay mga wa pa na mo ma-explain. O diri na lang ko kutob, daghang salamat ug maayong gabi. Mayong gabi mga kaigsunan. Alam ko, nandito kayo ngayon, no? Para makinig at matuto at isabuhay ang ating mga maririnig at matututunan. Ako'y nagagalak na i-introduce sa inyo ang ating bisita, ang ating mahalagang bisita. Bilang kura paroko, ang ating bisita ay malaki ang maitutulong sa atin, lalong-lalo na sa ating formation ng ating pananampalataya. Malaki ang maitutulong niya sa atin para maintindihan natin ang pananampalataya. At lalong-lalo na ang ma-practice natin. Paano isabuhay ang pananampalataya at pagiging banal. At sa pagiging banal, kaayo na mga challenges ang mahitabo. Itong ating mahal na bisita, siya ang spiritual director ng Catholic Faith Defenders. Siya din ang isa sa 13 appointed exorcist priest mula sa diocese ng Tagbilaran. Siya din ay parochial vicar ng Holy Infant Parish sa Valencia, Bohol. And known yung kanyang FB page, no, ang kanyang punto por punto. Mga kapatid, aking ikinagagalak na i-present sa inyo ang ating mahal na bisita, Reverend Father Darwin Anober Gitgano. Answer ko sa ngan. Reverend. Ano? Amo na ni?